Kuya Jay, nais ko lang i-share sa inyo itong karanasan ko. 18 years old lang ako, at ang kuya ko naman ay 20. Dahil busy ang mga magulang namin sa trabaho, halos gabi na sila kung umuwi, kaya kaming dalawa lang palagi ang naiiwan sa bahay. Kanya-kanya kami ng kwarto, pero dahil magkatabi lang ang mga pinto namin, hindi ko maiwasang mapansin ang mga kakaibang kinikilos ni kuya. Doon nagsimula ang lahat. Kuya Jay, napapansin ko, bakit kaya si kuya ay sobrang tagal palagi sa loob ng banyo? Umaabot siya ng halos 1 oras. Noong una, akala ko ay naliligo lang siya ng matagal, pero kapag lumalabas siya, parang pagod na pagod siya at hindi naman ganoon kabasa ang buhok niya. Nagtataka na ako noon, pero hindi ko na lang pinapansin, hanggang sa isang hapon, Kuya Jay, nakabukas ng bahagya ang pinto ng kwarto niya. Akala ko ay wala siya sa loob dahil sobrang tahimik. Noong sumilip ako, nakita ko siya sa kama niya, nakatalukbong siya ng buong buo ng kumot kahit tirik na tirik ang araw at mainit ang panahon. Curious ako kaya dahan-dahan akong lumapit. Naririnig ko ang malalalim niyang paghinga at ang pag-uga ng kama. Doon ko napagtanto, Kuya Jay, na may ginagawa palang milagro ang kuya ko sa ilalim ng kumot na iyon. Habang pinapanood ko ang galaw ng kumot, tila ba may kung anong kaba at kakaibang pakiramdam ang gumapang sa akin. Hindi ko alam kung aalis ba ako o itutuloy ang panunood. Pero sa bawat impit na tunog na naririnig ko mula sa kanya, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoon, at hindi ko akalain na sa loob mismo ng bahay namin, may ganoong sikretong nagaganap habang wala sina mama at papa. Isang hapon, Kuya Jay, nagmamadaling umalis si kuya para makipagkita sa mga tropa niya. Sa sobrang pagmamadali, naiwan niya ang cellphone niya sa ibabaw ng hapagkainan. Alam ko ang password niya dahil minsan ko na siyang nakitang nag-type nito. Dahil sa matinding kuryosidad na dala ng mga nakikita ko sa banyo at sa ilalim ng kumot, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Binuksan ko ang cellphone niya. Una kong tiningnan ang history ng browser niya. Doon ko napatunayan na tama ang hinala ko, puro mga online sites ang binibisita niya at halos araw-araw iyon kung gawin niya. Pero hindi doon nagtapos ang gulat ko, Kuya Jay, sinubukan kong buksan ang kanyang gallery. Noong una, mga normal na litrato lang ang nakikita ko. Pero napansin ko na may isang hidden folder na kailangang i-access. Noong mabuksan ko ito, halos mapatalon ako sa gulat. Doon ko nalaman na ang mga picture ko pala sa FB ay nakasave sa kanya. Ang mas nakakapagtaka at nakakailang, Kuya Jay, ay hindi lang basta mga litrato ko ang nandoon. Lahat ng mga upload ko sa social media na naka 2-piece ako noong huling bakasyon namin sa beach, doon ay nakasave at nakahide. May mga candid photos din ako na mukhang kinuha niya nang hindi ko alam habang natutulog ako o habang nag-aayos ako sa harap ng salamin, doon ko nakumpirma ang lahat. Kaya pala matagal siya sa banyo, kaya pala nakatalukbong siya ng kumot habang hawak ang cellphone niya. Ang sarili ko palang mga litrato ang ginagamit niya sa kanyang mga milagro. Nanginginig ang mga kamay ko habang ibinabalik ang cellphone sa hapag. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin pag-uwi niya. Pakiramdam ko, kahit magkatabi lang ang kwarto namin, parang hindi ko nakilala ang sarili kong kapatid. Paano ko sasabihin sa kanya na alam ko na ang sikreto niya, Kuya Jay? Lalo na't alam kong ako mismo ang nagiging paksa ng kanyang mga pantasya sa tuwing kami lang dalawa ang naiiwan sa bahay. Kuya Jay, simula nang makita ko ang mga litratong iyon sa cellphone ni Kuya, nagbago na ang tingin ko sa kanya. Sa tuwing lalabas siya ng kwarto at titingin sa akin, pakiramdam ko ay hinuhubaran niya ako gamit ang kanyang mga mata. Naisip ko, kung kaya niyang pagpantasya ang mga pictures ko sa gallery niya, hindi malabong balang araw ay hindi lang pantasya ang gawin niya sa akin. Natatakot ako na baka sa isang pagkakataon na wala sina mama at papa,
At sobrang tindi ng pagnanatsa niya, ay gawan niya ako ng masama. Ang kuya na dapat ay tagapagtanggol ko, siya na ngayon ang pinakamalaking banta sa seguridad ko sa loob mismo ng aming bahay. Dahil sa takot na ito, Kuya Jay, naging paranoid na ako. Sa tuwing papasok ako sa kwarto ko, ang unang-una kong ginagawa ay i-lock ang pinto. Sinisiguro ko na mahigpit ang pagkakakandado nito, at minsan ay hinaharangan ko pa ng upuan para sigurado. Kahit mainit ang panahon, hindi ko na binubuksan ang pinto para lang makapasok ang hangin mula sa sala. Minsan, kapag kumakatok siya para yayain akong kumain, hindi ako agad sumasagot. Pinapakiramdaman ko muna ang bawat yabag niya sa labas ng pinto. Natatakot ako na baka isang gabi, habang mahimbing ang tulog ko, ay subukan niyang buksan ang kwarto ko gamit ang duplicate na susi o kaya naman ay puwersahin niya ang pagpasok. Ang bahay na dati ay itinuturing kong pahingahan, ay tila isang kulungan kung saan kailangan kong mag-ingat sa bawat galaw ko. Tuwing naiiwan kaming dalawa, halos hindi na ako lumalabas ng kwarto. Mas pipiliin ko pang magutom o magtiis ng ihi kaysa makasalubong siya sa hallway na nakatitig sa akin ng kakaiba. Ang hirap ng ganito, Kuya Jay, yung sarili mong dugo at laman, kailangan mong katakutan dahil sa maling gawain at madilim na pantasya. Kuya Jay, naging mailap na talaga ako. Para akong anino sa loob ng sarili naming bahay. Tuwing gabi, hinihintay ko ang pagdating ni na mama at papa na parang mga tagapagligtas. Mga 11:00 na ng gabi sila dumarating, pagod at hulas ang mga mukha mula sa trabaho. Sinubukan ko silang kausapin. Lumapit ako kay mama isang gabi habang nagtatanggal siya ng sapatos sa sala. Ma, may sasabihin sana ako tungkol kay kuya, sabi ko na nanginginig ang boses. Pero hindi pa ako natatapos, sumagot agad si papa habang papunta sa kusina. Anak, pagod kami. Bukas na tayo mag-usap, kailangan naming magpahinga dahil maaga pa ang pasok namin, sabi ni papa. Dagdag naman ni mama, kung kailangan mo ng pera at ubos na ang allowance nyo, sige na, matulog na kayo. Isesend ko na lang bukas sa account nyo. Doon ako nanlumo, Kuya Jay. Hindi pera ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay proteksyon. Ang kailangan ko ay mailayo ako sa mga malilisyang tingin ng sarili kong kapatid. Pero paano ko sasabihin ang isang bagay na ganoon kadumi kung ang mga magulang ko ay tila walang oras para makinig sa tunay kong nararamdaman, nawalan na ako ng pag-asa. Pakiramdam ko ay mag-isa lang ako sa laban na ito. Tuwing gabi, kapag nakahiga na ako at naririnig ko ang yabag ni kuya sa labas ng kwarto ko, bumabalot sa akin ang matinding kilabot. Iniisip ko, hanggang kailan kaya mananatiling sarado ang pintong ito? Paano kung isang gabi ay hindi na sapat ang lock para pigilan siya, ang pinakamalaking takot ko? Kuya Jay, ay baka isang araw ay hindi na lang mga litrato ko ang pagdiskitahan niya. Natatakot ako na baka sa isang iglap, kapag nakahanap siya ng pagkakataon, ay tuluyan na niyang gawa ng masama ang aking pagkatao. Ang bawat sandali na kaming dalawa lang ang naiiwan sa bahay, ay parang isang oras ng paghihintay sa isang sakunang hindi ko alam kung paano iiwasan. Nakakatakot na baka sa huli, ang sarili kong kapatid ang maging dahilan ng pagkawasak ng buhay ko. Isang araw, Kuya Jay, halos magkandara pa ako sa pag-alis ng bahay. Ayaw ko na talagang maiwan na kaming dalawa lang ni Kuya, dahil sa bigat ng pakiramdam sa tuwing magkasama kami. Bago ako tuluyang makalabas ng pinto, nakita ko siya sa gilid ng sala, nakasandal sa pader, walang kibo, pero ang mga mata niya ay titig na titig sa legs ko. Yung tingin na parang sinusuri ang bawat pulgada ng balat ko. Nagmadali akong lumabas at hindi na lumingon pa, pero nang malayo na ako, nakasakay na ako ng jeep at pababa na. Doon ko lang napagtanto, naiwan ko ang charger at lalo na ang wallet ko. Hindi ako makakaalis ng malayo ng walang pera. Huminto ako sa kalsada, nanginginig ang mga tuhod ko sa pag-aalinlangan.
Ayaw kong bumalik, Kuya Jay. Natatakot ako sa katahimikan ng bahay kapag kaming dalawa lang. Bahala na, sabi ko sa sarili ko habang naglalakad pabalik. Hindi ako pwedeng habang buhay na magtago sa sarili naming bahay. Kung may masamang balak ang kuya ko, lalaban ako. Dahan-dahan kong pinihit ang susi sa pinto. Pagpasok ko, sobrang tahimik. Akala ko ay pumasok na siya sa kwarto niya, kaya dahan-dahan akong naglakad patungo sa dining table kung saan ko naiwan ang gamit ko. Dahan-dahan ang bawat hakbang ko pabalik sa loob ng bahay, Kuya Jay. Halos hindi ako humihinga nang makita kong nakabukas ng bahagya ang pinto ng kwarto ko. Alam kong hindi ako nagkamali, sigurado akong nilock ko iyon bago ako umalis. Ramdam ko ang panginginig ng buo kong katawan, nandoon si kuya. Alam ko, dahil sa labas ay nakaparada pa ang motor niya. Sumilip ako sa siwang ng pinto, handa ang mga kuko ko na kumamot at ang lalamunan ko na sumigaw ng saklolo. Pero ang nakita ko sa loob ay hindi ang eksenang pinaghandaan ko. Nandoon si Kuya Jay sa harap ng mahabang salamin ko. Nakahubad siya, pero hindi para dambahin ako. Halos manigas ako sa kinatatayuan ko nang makita kong suot niya ang paborito kong red bra at panty, ang set na madalas kong gamitin kapag nagpipicture ako para sa social media. Nakatitig siya sa picture ko na naka two-piece na nakasabit sa dingding, habang hinahawakan niya ang sarili niyang katawan sa harap ng salamin, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Itinulak ko ang pinto at pilit na pumasok. Kuya! Anong ginagawa mo sa gamit ko? Sigaw ko na maihalong pandidiri at matinding gulat. Akala ko ay dadasigin niya ako. Akala ko ay doon na matutupad ang takot ko na gagaatsain niya ako. Pero sa isang iglap, biglang nanghina ang mga tuhod ni kuya. Bumagsak siya sa sahig at lumuhod sa harap ko. Patawarin mo ako, Maribel, patawarin mo ako, sambit niya habang humahagulgol. Ang mga luhang pumapatak sa kanyang pisngi ay humahalo sa kahihiyan ng kanyang hitsura. Isang lalaking matikas tingnan pero suot ang pinakapribadong saplot ng kanyang kapatid. Hindi ko mapigilan, Maribel, noon pa. Hindi ko gustong saktan ka, pero gustong-gusto kong maging katulad mo. Inggit na inggit ako sa ganda mo, sa katawan mo. Gusto ko ring maramdaman na maging babae. Pag-amin niya habang nakayuko at hawak ang lailayan ng bra na suot niya, doon ako napaurong, Kuya Jay. Ang takot ko na baka ako ay mabiktima ng pagnanasa ay napalitan ng isang klase ng awa na maihalong pagkalito. Hindi pala ako ang target ng kanyang kamunduhan sa paraang iniisip ko, ang sarili ko palang pagkatao ang ninanais niyang angkinin. Ang mga titig niya sa legs ko, ang pag-save ng pictures ko, at ang pagtatagal sa banyo, lahat pala iyon ay bahagi ng kanyang pagtatago sa tunay niyang nararamdaman. Nakatitig lang ako sa kanya habang humihikbi siya sa paanan ko. Ang kuya kong kinatatakutan ko ng ilang buwan ay tila naging isang maliit na batang nagmamakaawa na huwag isumbong ang kanyang pinakamadilim na sikreto. Kuya Jay, habang tinitingnan ko ang kuya ko na nakaluhod at humihikbi suot ang aking mga damit, parang may kung anong malaking pader ang gumuho sa puso ko. Ang lahat ng takot na naramdaman ko nitong mga nakaraang buwan, ang kaba tuwing magkasalubong kami, ang paglalagay ng lock sa pinto, at ang panalangin na huwag akong gahasain ay biglang naglaho, napalitan iyon ng matinding awa. Hindi ko akalain na ang malaking tao na kuya ko, na akala ko ay banta sa aking pagkababae, ay nagnanais din palang maging babae. Doon ko napagtanto ang lahat, kaya pala madalas siyang nakatingin sa akin, ay hindi para pag nasaan ako, kundi dahil tinitingnan niya kung paano ko dalhin ang sarili ko. Ginagaya niya ang bawat kilos ko. Kaya rin pala minsan ay nawawala ang mga panseksi kong damit sa kabinet. Hindi pala nawawala, kundi hiram-hiram niya palihim. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Imbes na pandirihan, nilakasan ko ang loob ko na abutin ang kanyang balikat. Kuya, kahit ano ka pa, kuya pa rin kita. Mahal kita, bulong ko habang pinapatahan siya.
Sana sinabi mo agad sa akin. Hindi mo kailangang magtago ng ganito. Napaangat siya ng tingin sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng gulat at pasasalamat. Doon ko na rin hindi napigilang maiyak. Niyakap ko ng mahigpit ang kuya ko, kahit pasuot-suot niya ang aking pang two-piece ko. Sa yakap na iyon, humingi rin ako ng tawad sa sarili ko dahil sa maling pagparatang sa kanya. Nagsisi ako na inisip kung kaya niyang gawa ng masama ang sarili niyang kapatid, gayong ang tanging hangad niya lang pala ay ang maparamdam sa sarili niya ang tunay niyang pagkatao na itinatago niya sa mundo. Patawarin mo rin ako, kuya. Dahil sa mga masasamang inisip ko sa iyo, sabi ko sa kanya habang hinahaplos ang likod niya. Simula noon, Kuya Jay, naging kampante na ako. Wala nang lock ang pinto ko. Hindi na ako natatakot na maiwan kaming dalawa sa bahay. Sa halip na magtago, ako pa ang naging tutor niya. Tinuturuan ko siyang mag-makeup, nagbibigay ako ng mga damit na hindi ko na ginagamit, at higit sa lahat, naging mas malapit kaming magkapatid. Ang akala kong madilim na lihim ay naging daan pala para mas makilala namin ang isa't isa. Mahirap man sa simula, mas pinili naming manaig ang pagmamahal kaysa sa panghusga. Simula noon, Kuya Jay, tuluyan ang naglaho ang takot sa puso ko. Ang kwarto ko na dati ay selyado ng kandado at puno ng pangamba, ngayon ay naging kanlungan naming dalawa. Madalas na doon na natutulog si kuya sa tabi ko. Sa tuwing gabi, habang nakayakap siya sa akin, hindi ko na nararamdaman ang kilabot, sa halip, isang mainit na seguridad ang naroon dahil alam kong may kasama ako sa bahay. Nagkaroon ako ng kiate sa katauhan ni kuya. Sa labas ng bahay, siya ang matikas at protektadong kuya ko na tinitingala ng iba, pero sa sandaling sumara ang pinto namin, siya ang aking ate na kasama kong mag-skincare, mag-usap tungkol sa mga crushes, at magrepaso ng mga pangarap minsan. Naitanong ko sa kanya, Kuya, ayaw mo ba talagang sabihin kina mama at papa? Yumuko siya at bumuntong hininga. Gusto ko, Maribel. Gustong-gusto ko nang maging malaya. Pero gaya ng nangyayari sa iyo, wala silang oras para sa atin. Totoo iyon, Kuya Jay. Tuwing susubukan naming lumapit, laging trabaho ang nasa isip ni na mama at papa. Para sa kanila, sapat na ang pagbibigay ng pera at pag-load ng allowance sa bank account namin. Akala nila hanggat busog kami at may pambili ng gamit, ayos na kami. Hindi nila alam na sa loob ng bahay na ito, may isang anak silang nagdurusa sa pagtatago at may isa namang anak na naghahanap ng kalinga. Dahil dito, kaming dalawa na lang ang naging magkakampi. Sa tuwing naiiwan kaming dalawa, hindi na kami nagtataguan. Siya ang nagluluto para sa akin, at ako naman ang nag-aayos sa kanya. Kaming dalawa ang nagpupuno sa kulang na oras ni na mama at papa. Naging magulang, kapatid, at matalik na kaibigan kami sa isa't isa. Ang tanging dasal ko na lang ngayon, Kuya Jay, ay dumating ang araw na hindi na lang pera ang iabot ni na mama at papa sa amin. Sana, bago maging huli ang lahat, magkaroon sila ng oras na tumitig sa aming mga mata at makinig sa aming mga kwento. Sana malaman nila ang tunay na nararamdaman ng anak nila, na hindi kailangan ng malaking allowance, magandang school na pinapasukan. Kahit public school okay kami, basta kasama namin sila, nasasabi namin ang aming nararamdaman, hanggat hindi dumarating ang araw na iyon, mananatili kaming magkakampi ni ate. Sa dilim ng gabi at sa katahimikan ng aming bahay, sapat na ang yakap namin sa isa't isa, para masabing hindi kami nag-iisa. Maraming salamat Kuya Jay, wish ko na sana mabasa ni mama or ni papa ito. Sana ito ang maging dahilan para buksan nila ang pintuan ng puso nila para sa amin, na minsan, makinig man sila sa amin.